Love you, pare. Gandang gabi, B! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping paano ba ang magmahal. Para sa mga yes-pre natin na marami ng karanasan at nakaraan kung pag-ibig ang pag-uusapan na tila hindi pa rin mahanap kung sino ba talaga ang sa kanila ay nakalaan. Eto na, para sa inyo itong usapan na ito. Alam nyo, sa kahit anong aspeto naman ng buhay, no, kapag meron kang bagay na gustong gusto mong mapasayo, gustong gusto mong makamit, hindi laging nagiging madali yung proseso. May mga kailangan kang pagdaanan bago mo makamit yung bagay na hinahangad at pinapangarap mo. 'Di ba? At siguro sa ganoong paraan, para mas ma-appreciate natin yung bagay lalo, no, na kapag nakuha na natin siya, mas mahalin natin, mas pangalagaan, mas bigyan ng halaga kasi alam mong pinaghirapan mo yun at hindi mo yun nakuha ng basta-basta. Yun siguro yung aral or lesson na iniiwan sa atin kung bakit yung mga bagay na gusto natin ay hindi natin nakukuha ng mabilisan lamang. Diba? May mga pagdadaanan ka talaga na munang pagsubok na kung minsan, pakiramdam mo at napapatanong ka na kailangan ko ba talagang pagdaanan to? Pure naman yung intention mo, diba? Wala ka namang ibang hangad kundi ang magmahal at mahalin ng totoo. Pero bakit lagi kang iniiwan at niloloko? Well, no, this is a reminder na kapag ganyan, wala sa'yo ang problema. Nagmamahal ka lang. Nagloko sila at iniwan ka, yun ay dahil hindi sila marunong makontento. Wala ang problema sa'yo. Kaya sana wag mong isipin yung mga bagay na yun para sabihin sa sarili mo na hindi ka kamahal-mahal, hindi ka kagusto-gusto. No. Hindi yun ang totoo. In fact, masyado kang marunong magmahal. To the point na yung mga taong minamahal mo ay siguro nare-realize nila at natatauhan sila na ay hindi ako deserve mahalin ng taong to. Pero hindi pa rin yan sapat na excuse, 'di ba? Hindi pa rin yan sapat na dahilan at rason para iwanan ka na lang ng basta-basta nang walang maayos na dahilan at paikipag-usap sa'yo. Again, wala sa'yo ang problema. And sana, huwag kang mawala ng pag-asa sa larangan ng pagmamahal. Hindi naman porket nabigo ka ng 1 beses, 2 beses, 3, 4, 5, hindi naman ibig sabihin nun na wala nang nakaraan para sa'yo. Sa buhay, ganyan din, diba? May mga pangarap tayong gusto nating matupad at nabibigo at nadadapa tayo ng maraming beses. Pero aral sa atin yung mga nangyayari sa mga yes friend natin out there na hindi sumuko at talagang determinado na makamit yung bagay na gusto nila. Yet, sa dulo, nagtagumpay sila. Ang sikreto doon, perseverance, determination, tiyaga, disiplina, pagiging responsable. At sana mai-apply mo yan sa pag-ibig. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng tamang tao na mamahalin mo, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi ka marunong magseryoso at niloloko-loko mo lang din ng pag-ibig, huwag ka na mag-expect na may darating sa'yo at magseseryoso rin. Diba? At saka kung hindi man pa sa ngayon dumarating yung taong masasabi mong makakasama mo na habang buhay, ganyan talaga, no? Siguro sadyang hindi pa ito yung tamang panahon para makilala mo yung taong nakalaan para sa'yo. Napapatanong ka siguro kung paano ba magmahal? Ano bang techniques? Ano bang ways? Ano ba ang dapat na ginagawa? Yang ginagawa mo.
Yang paraan mo ng pag-express mo ng pag-ibig mo, yan na yun. Sapat na yan. Walang solid na basihan, walang librong dapat sundan. Kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung sa tingin mo yung pinaka-best na paraan para may express mo yung pag-ibig mo, yan na yun. Wala tayong konkretong basihan kung paano ba magmahal kasi iba-iba tayo ng ways. Kung ang iba paraan nilang ipakita ito sa pamamagitan ng salita, ng gawa, ng pagreregalo, ng paghaplos. Paghaplos! Bakit? Diba? Physical touch. Diba? Sa alaga. Yun na yun. As is na yan. Hindi mo kailangan tularan yung pag-ibig ng kumare mo sa kumpare mo. At hindi mo rin kailangang i-force yung partner mo na, hoy, bakit yung asawa ni Maring Jolina inaano-ano siya gabi-gabi? Tapos ikaw hindi. Hindi mo ko inaano gabi-gabi. Diba? Hindi mo pwedeng pagkumparahin ang dalawang pag-ibig dahil ang pag-ibig po ay hindi yan one size fits all. Okay? May kanya-kanya po tayong template, may kanya-kanya tayong format para po yung fingerprint. Diba? Iba-iba yan. Kanya-kanya. Sari-sarili. Diba? Kung ang paraan ng pag-ibig niya sa'yo ay sa pamamagitan ng kung ano yung kaya niyang gawin, ayan na yun. Kung maghahangad ka ng iba, edi humanap ka ng iba, demanding ka pala. Diba? Ang pag-ibig, alam nyo, malalim yung definition niyan pero mababaw lang ang requirement niyan. Walang iba kundi ang maayos at tapat na pagmamahalan ng dalawang taong pinili ang mag-ibigan. Yun lang, as simple as that. Sabi nga sa kabilang istasyon, basic. Diba? Solid na pagmamahalan. Okay, na-segue ko yun, sorry. Diba? Solid na pagmamahalan, pure, honest, faithful, loyal. Yun na yun. Kapag pinoposes mo lahat ng yan, lahat ng magagandang adjectives when it comes to love, yan na yung tamang pagmamahal. You're doing it right. Pero kapag hinaluan mo yan ng mga kalokohan, ay patay tayo dyan. Mukhang may tatandang single. Diba? Parang ako, alam mo ba na may sarili akong paraan kung paano ko ipinaparamdam sa'yo or paano ko masasabing maipararamdam ko sa'yo ang pagmamahal at pag-ibig ko dahil mahal kita. Simple lang. Bibigyan kita ng 500. Yeah! Na-segue ko na naman yan, panis. Oy, baka akala mo nagbibiro ako Oo, baka sabihin mo, ay ano ba naman yung pag-ibig ni Biboy Bibo? Pera-pera lang. Ay, totoo naman. Bibigyan talaga kita ng 500. Huwag kang mag-alala. Kaya naman, yes, friend! Lakasan mo na ulit ang volume ng radyo mo dahil i-announce ko na kung sino ang mapalad na October birthday celebrant ang mananalo ng 500 piso para sa ating Yes FM, It's Your Birthday. Eto na, ang ating birthday celebrant na may pandagdag handa sa kanyang paparating na kaarawan ay walang iba kundi si Marian Concepcion. Yon, congratulations sa'yo, Ate Marian. At ikaw, kung nakikinig ka at naririnig mo to, alam mo na ang gagawin mo, ha? Gusto ko yung spaghetti maraming cheese tsaka hotdog. Ganon. Tapos yung Shanghai dapat siksik tapos crispy. Naghabol ng handa. Nakakalokat si Biboy. Well, anyways, congratulations sa'yo ulit, Ate Marian Concepcion. Ikaw ang ating winner for today's Yes FM, It's Your Birthday. At ikaw, yes friend, kung gusto mo rin sumali at manalo ng 500 piso, simpleng-simple lang ang kailangan mong gawin. O, dali lang ng aming requirement, no, para magkaroon ka ng tsansang manalo ng 500 petot. Ang kailangan mo lamang gawin ay tumutok, magdamag sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang mag-aanak
mag-announce ng iyong birthday. At kapag nabanggit ng DJ ang birthday mo, mapabuwan man yan, araw or taon, matik, ang kailangan mong gawin ay mag-send ng iyong valid ID sa Facebook page ng DJ na napakinggan mo. At dapat yung valid ID na yon ay merong birth date. At hindi lang yan, syempre, dapat kalakip ng iyong ID ay ang screenshots na nagpapatunay na ikaw ay nakafollow sa Facebook page ng DJ na napakinggan mo at ng Yes FM Manila. O, di ba napakadali lang, solid na solid yung mechanics, kaya naman naghihintay din sa'yo ang solid na 500 piso para sa ating Yes FM. It's your birthday! Wala na ba si Aspren, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:38. Good night, BB. Mwah, mwah.